itong illegal drug use of our president, napaka-serious na allegations na kailangan kasing harapin niya. Ang problema kasi hindi niya hinaharap, no? Noong pa naman eleksyon na marami nang nagsasabi, no, na gumagamit ang ating presidente ng illegal drugs, no? Pero napagbigyan pa rin siya ng taong bayan at hinalal siya bilang Pangulo, no? Pero sa nangyayari ngayon, 2 years in his term, talagang parang nagpapakatotoo yung mga hinala ng tao. And of course, alam naman po natin yung mga nangyayari na mga violations, you know, yung mga constitutional rights ng mga taong bayan. Andiyan na yung rights to assembly, no? Yan, talagang pinipilit niya na hindi mangyari. And of course, yung freedom of speech and expression. Alam na natin kung ano nangyari sa SMNI. And who is afraid of SMNI? Yan nga yung tanong ng mga tao, bakit, no? Bakit sinusupil, no, ang ating mga boses? So, yung allegations about illegal drug use ng ating presidente, bakit hanggang ngayon, 2 years na yan na talagang sinasabi natin na harapin niya, no? So ngayon, etong sa Senado, nagpapasalamat kami at napagbigyan, no, na i-hear or to start the investigations if it's true, no? Pero ganun pa man, syempre marami pa rin naghahadlang at alam naman natin na kung saan nanggagaling, no? May mga senador tayo na pumipigil, no, sa investigations na ito. At sinasabi nga nilang fake news. Kaya nga iniimbestigahan natin, di ba? Claro. Para malaman natin kung fake news ba ito or hindi, di ba? So, sa ngayon, ang sinasabi naman ng Senado, ang sinasabi ni Senator Bato, na hindi fabricated yung mga documents na lumalabas. Isiniwalat ni Jonathan Morales. And so, what does it mean? So, where do we go from here? Yung allegations kasi ng drug use ng isang Pangulo, maraming implications and consequences. Unang-una yung national security natin. Is he in the right frame of mind to, you know, to make decisions, critical decisions for our country? Sa ngayon, sa nakikita natin, dahil parang natatakot sila, no, na pinipigilan nila ang mga boses ng taong bayan. Ano ang ibig sabihin nun? May katotohanan ba? Kasi kung walang katotohanan ito, hindi mo dapat pigilan ng mga tao na magsalita. Exactly. And prove it. Exactly. Ma'am Vivian, thank you for your answers. Ipasa ko muna kay Attorney Marlon Bosantog for his interaction sa inyo. Yes, yung sa akin lang, I would like, hindi ako magtatanong because I actually share the same sentiment with Ma'am Vivian. Ang nakita ko ngayon is we have a castrated Senate. Okay? Wala talagang balls ang Senate natin ngayon sa totoo lang. Ano naman to, di ba vlog naman to? So, hindi naman to covered ng ano. So, ang sa totoo lang is nakikita mo there's only one. But kasi napanood ko yung interview ni Bato after, sabi niya, bakit ako nag-iisa na lang? Why is this issue? Parang ako lang yung importante lang sa akin yung issue, yung iba is not. Kasi ang tingin ko dyan, kahit walang credibility si Morales, kahit sabi natin na sinungaling niyang tao, nakapagsinungaling niyang tao, and then magbibigay ka ng mga magka-counter sa kanya na mga kwento niya, mga puro kasinungalingan. That's not the issue at hand. Yeah. That's not the issue at hand. Ang issue dito is the elephant in the room for the Senate to tackle is whether or not our president has the competence to lead the country. And you cannot say that he has the competence if he is being accused of using illegal drugs. Now, we have a document that shows na there's supposed to be an operation against him in 2012, no? So, bakit ka magbibigay ng mga halimbawa sina General Dionisio and si Kakdak and all those people, wala naman silang personal information regarding that document. Ang may personal information regarding that document is the person who executed it, which is si Morales. At pinirmahan niya, Attorney Marlon. Yes. Nirecognize niya yung dokumento na yun. Sabi natin na sinungaling siya kasi dinidinay ngayon ng PDEA, di ba? So you look at the veracity of the document by looking at other sources of information that has something to do with the document. Correct. You started well with having Maricel Soriano, di ba? Kasi andun din siya sa document. Na inamin niya na siya may-ari ng kondo. No? Next is that there's a sinumpang salaysay. The sinumpang salaysay has been notarized accordingly. So you ask the lawyer of PDEA, kasi yung document na sinasubmit yan sa
sa clerk of court, no, sa kung saan man nakakuha ng notarial law commission yung lawyer na yan. That is now a public document. You look at the sources of this document. Huwag kang magparada ng kahit kung sino-sino mga tao dito, no? It has nothing to do because they have nothing to do with the execution of the document. So you have to ask the Senate right here and right now, what issue is important to you? The credibility of Morales or the issue of the authenticity of the document? Because nalilihis na tayo. Pakialam natin kay Morales, sabihin tanggal natin si Morales sa picture. What remains to be is the document. Yeah. Miss Vivian Velez, your reaction Yes. doon sa binabanggit ni Atty. Bosantog that the principal issue is the message of Morales, not the messenger who is Morales. At ito po ang pilit na binubusalan, pilit po na pinapari, pilit po ito na pinagtatakpan at ini-ignore no less than the President himself and the President's men like Jingo Estrada, Chis Escudero, nakikita natin na ini-ignore nila ito, ang mensahe at umaatake sa mensahero. Your reaction, Miss Vivian Velez? Well, alam nyo, hindi naman tayo lawyer, ano? Ordinaryong citizen lang tayo. Pero naiintindihan natin ang batas. At ito yung nakikita natin talaga. Very glaring, no? At pati yung pagtatanong ni Senador Jingo Estrada na pinagtatawanan na nga siya ng mga taong bayan dahil siya ay isang convicted, no? And talagang yung character assassination, no, na ginagawa niya kay Jonathan Morales, no. So sa tingin namin, kahit kami ay hindi nga lawyer at hindi kami masyado nakakaintindi sa batas, no, pero naiintindihan namin ang mga scenarios at saka nakikita namin, napapanood namin, napapakinggan namin ang mga usapin dyan sa Senadong yan. At kaya nga tayo nag-iimbestiga dahil para malaman ng taong bayan. At ang taong bayan naman na maghuhusga niyan hindi ba? Tama. So, napaka-importante na talagang baka akala po ng ating mga senador mga wala pong mga alam ang ating mga taong bayan at minsan nga na naiisip ko baka ang tingin ba nila sa atin mga bobo at mga tanga. So, yun ang aking observations. And of course, yung pinag-uusapan natin kasing drug use, isipin natin, okay, gumagamit ba siya or hindi gumagamit? Pero ang importante yung manifestations, no, nung kanyang governance, nung kung paano niya pinapatakbo ang ating gobyerno. Doon natin titignan kung ito ba addict daw ang sinasabi ng mga maraming nagsasabi na siya ay gumagamit ng illegal drugs. Tignan naman natin kung anong mga ginagawa niya under his watch, 'di ba? Klaro. So doon mo ipagduduktong iduduktong mo ngayon kung ano yung mga ginagawa niya. May mga manifestations ba na talagang hindi siya fit, to be the president of our country. Yeah. Which brings to the main issue, Ma'am Vivian, kung bakit nabuo ang Marcos Resign movement, Atty. Bosantog, is because it's already a principal and main question of failure of governance and failure of leadership. Nasabi mo, ito ang primary manifestation, obviously, ng correlated revelation sa Senate that he was and he is still might be into drug abuse until now. Ma'am Vivian, hold your line. And Atty. Bosantog, sa pagkatutunghayan natin itong isang panayam kay Atty. Sal Panelo, and then we will have the reaction of Ms. Vivian Velez and Atty. Bosantog. Tunghayan po natin ito. Ang pinaka-solusyon lang dyan sa kontrobersyang yan, yung nagbabagang yan at nag-aapoy na at lumalala, pasinungalingan mo. Sino nga bang makakalimot sa isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kung gumagamit ba siya ng illegal na droga? Kahit papano'y kasi inaasahan din ng publiko na tutugunan na ng maayos ni Marcos Jr. ang issue. Pero sa halip, tinawanan niya lang ito. Pangatlong beses na nga dinidinig ng Senado ang patungkol sa issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Dito, marami nang nakalkal at naibunyag. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng komiteng dumidinig sa PDEA leaks, gigisahin niyang maigi si ex-PDEA agent Jonathan Morales na nauna nang tinawag na professional liar ni Marcos Jr. Sinabi pa nito, para daw jukebox si Morales dahil hulugan lang daw ito ng pera ay kakanta na ito. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi kumporme sa mga komento ni Marcos Jr. patungkol sa issue ng PDEA leaks, partikular na kay Morales. Puntahan natin yung sabi niya,
You're a professional liar because you're facing a false testimony case in court. Naku, kaya sinabi kong ill-advised. Hindi kasi siya abogado eh. Dahil kahit na meron kang pending case, calling somebody with a pending case of false testimony in court is misplaced. In fact, it pursues the constitutional presumption of innocence kasi hindi pa alam kung talagang ikaw ay nagkasala sa pagsisinungaling sa hukuman. Dinidinig pa lang po yun. At sa ngayon, inimbestigahan po natin ang kasong yan, hindi pa umuusad. Hindi pa nagsisimula. Wala pa. Magta-trial pa lang eh. Bukod sa mga nakabinbing kaso ni Morales ay mayroon na rin itong mga na-dismiss na kaso. Nilinaw din ni Atty. Panelo na ang mga revelasyon ng dating PDEA agent ay hindi naman nanggagaling lang sa kanyang sarili, kundi resulta ng isinagawa nitong investigasyon. Hindi naman ho siya inaakusahan eh. Si Morales ay nagkikwento lamang ng isang insidente kung saan bilang isang ahente ay siya ay nag-imbestiga ng isang informant. Kaugnay di umano sa mga kilalang tao sa showbiz at sa politika na palaging nagpupunta sa bahay ni Maricel Soriano at sila ay sumisingot o nagtitake ng mga prohibited drugs. Yun lang sinabi niya. So, parang mali yung sasabihin mong sinungaling ka. Nagkikwento lang ako, Mr. President, sasabihin sa inyo, hindi ako nagsasabi niyan. Inimbestigahan ko lang at inilagay ko lang, inilapat ko lang sa dokumento kung ano yung mga narinig ko. Sinabi pa ni Panelo, hindi sapat ang mga pahayag ni Marcos Jr. sa isyung ito. Hindi rin naman anya pwedeng hindi pag-usapan o magkaroon ng interes ang taong bayan sa usaping ito dahil direkta nitong tinutumbok ang mismong Pangulo ng bansa. Hindi po nakakahiya na aminin. Kaya mas mabuti na yung lumabas na yung katotohanan. Ayon kay Atty. Panelo, tutukan lang daw ni Morales ang isyong kinasasangkutan nito at huwag nang pasukin pa ang usaping politika, partikular ng Administrasyong Marcos Jr. Ang advice ko dyan kay Mr. Morales, you just concentrate on the circumstances surrounding the document which you prepared and which you signed. Huwag ka nang pumasok dyan sa politika. Masisira ka dyan. Hayaan mo ang taong bayan na humusga. Unang-una, 2 taon pa lang yan eh. So yung mga pangako niya, bibigyan mo siya ng 6 na taon. So, just focus on the document. Ayun. Ms. Vivian Velez, malinaw po ang naging pahayag ni former presidential spokesperson at naging chief presidential legal advisor to former President Rodrigo Duterte, Atty. Sal Panelo, na para sa kanya ill-advised legally si Pangulong Marcos for using ad hominem attack, yung personal attack kay Morales rather than seriously and with all sincerity and humility and transparency to address the real issue na nabibring up sa Senate hearing. Your reaction to that point? Ang dating sa akin baka naman talagang hindi nila mapatunayan na hindi totoo. Kasi kung merong talagang way of him really, saying na talagang hindi totoo itong mga allegations na ito, di dapat matagal yan ang napatunayan yan. So, in all of this, whatever, kung ano ang magiging kalabasan ng ating Senate hearing, nanood ang mga taong bayan, at syempre, dalawang panig ang ang winiweigh natin dito, no? At ang isa pang nakakabahala talaga, nagpapasalamat ako dito sa mga ganitong platforms, no? Kasi, nabibigyan ng 2 panig, no? At napapakinggan ng mga taong bayan. At tayo naman ang maghuhusga, no? In the end, kung ano. Kasi alam naman natin, dyan sa Senado, medyo political dyan di ba? Alam naman natin na yung kung sino ang panig sa kung kanino. So, ang sa akin lang, nagpapasalamat din tayo na dahil kahit papano, hindi pa talaga kinikitil ang ating mga media, no? Kaya lang lately kasi medyo nabahala ako dun sa PCO na nag-join forces na with the giant social media, no? Yung mga companies ng Meta, which is Facebook, yung TikTok,
So sabi nila to combat daw misinformation and disinformation. Talaga ba? Yun ba talaga ang purpose na yon? At syempre nakita rin natin ang First Lady na katabi ang chairman ng MTRCB which censors our broadcasting, our radio, our television. So ano na bang nangyayari? So ngayon kumakapit ang mga taong bayan na makinig sa dalawang parte para tayong mag-weigh kung ano ba, totoo ba to or hindi totoo. Ayun. So Claro. sa ngayon, hindi naman napapatunayan ng ating Pangulo to say otherwise that he is not an alleged illegal drug user. So hindi natin alam, pero ang mga taong bayan, marami nagsasabi na nga, Marcos resign, bumaba ka na, magbitaw ka na, dahil ang feeling namin, hindi mo hinaharap ang mga problema. Klaro. Ma'am Vivian, magre-react si Atty. Bosantog before itong isa pang panayam tungkol sa binanggit ninyo sa maniobra ng Palasyo ng Malacanang, Office of the Presidential Commission, Communications Office na mag-tie up for a possible operations para busalan ang operations ng social media platform sa Pilipinas at mga social media users. Pero hold muna at may reaction Yes, lang si Atty. Bosantog. Ang issue kasi ng drug use ng President is not a simple personal issue for him alone to carry. It is a national issue that impacts the whole population, our way of governance and our way of living, even the perception of the people towards the government, the trust and confidence that we have to the law enforcement, lalo sa mga PDEA na ganyan. This is not the issue of Morales saka Nina, yung lahat ng taong present nila sa Senate. That's why the President owes to the people that there has to be an explanation kasi we have to be fair to the President. Inilik yan ng tao, 31 million ang nag-ilik sa kanya, nagbigay sa kanya ng trust and confidence to lead the country. And he's not just leading the country on his own, no. This mandate was given to him as an authority emanating from the people. So as long as he has that authority, we must respect that. Kahit wala kang respeto sa President, you have to respect the position because it's a position belonging to the people. Now, that position, meron siyang mga question mark at this point. Issue of competence, kasi lalo ngayon, ang issue natin, inflation, rising tension sa West Philippine Sea, sa mga prices, and everything else that comes with it, no? Sa mga gulay natin, smuggling, even drugs. So the question is that, these are the issues of the nation. Do we have the competence to lead the nation para mawala tayo sa mga issue na yan? So the issue of drugs, hindi yan belonging kay Morales. The people has to be given that answer na sabihin na, okay, we still trust this government. So yung hinihingi natin, how do we resolve this issue and put this issue to rest? Claro. One way to do that is to have a Senate hearing na unbiased at makikita natin na the Senate actually tried their best to look at the issue at walang napatunayan. That would clear our President. If we cleared our President in a forum na unbiased talaga, then the trust of the people probably will say na, hindi na pala totoo. So, magalit tayo kina Morales, magalit tayo sa mga taong gustong sumira sa ating presidente. But you have to let the process, hindi mo dapat yung parang ginagawa ni na Jinggoy na hindi pa nag-uumpisa, tinitira mo na yung witness, di ba? Yeah. Let the process flow, attend yung mga ibang senators, show proper questions, no? Show yung mga precise and yung talagang ano ba, yung tanong na naghahanap ka ng katotohanan, hindi yung, ikaw ba, di ba, may kaso ka noon, mga ganun, di ba? That person deserves a platform where he can be vilified or matanggalan siya ng credibility or matanggal sa kanya mga pagdududa. That is being given by Bato eh. Kaya lang, yung nga sabi ko kanina, ang mga senador natin parang walang ayaw i-handle yung issue. They don't want to touch the issue actually. Tingnan mo ibang senators. They do not want to answer the issue, yung elephant in the room na is the president using drugs or not? No, they are not even talking about that. They're just simply talking about, oh, Morales, di ba may kaso ka noon, di ba si Grace po and everything. For me, they are doing the nation a particular disservice. Yeah. The people deserves to know, the president deserves to know. No, Yeah. parang ganun. Miss Vivian Velez, karugtong doon sa binanggit ni Atty. Bosantog, hindi po maganda na mananatili sa mga informal channels of revelation like social media ang mabibigat na mga revelations na ibinabahagi ni Ginoong Morales. At dapat nga, magpasalamat ang Pangulo ng Bansa na ito ay nabibigyan ng kaliwanagan dapat sa Senado. Now, ang tanong namin sa iyo, Miss Vivian Velez, nandyan na po sa channel na ito. And yet, nakikita natin ang maniobra ng mga maraming senador, maliban na lang kay Senator Bato de la Rosa,
ay ang pag-atake dito kay Morales rather than to ferret out the truth. Ngayon, may tanong kami sa iyo, Ms. Vivian Velez. You may explain your side on this. Ang mga resource persons na pinasok ni Ginong Jinggoy Estrada ay malinaw po na parang ang layunin ay exonerate na si Pangulong Marcos dahil biglang sumulpot itong mga doktor mula sa St. Luke at kanilang sinasabi na pinanindigan nila ang resulta ng drug test. Samantalang yung source sana ng impormasyon na kasama doon sa target operation na si Maricel Soriano ay nirescue ni Jinggoy Estrada, and sorry to say, at mukhang ganun na rin ang ginawa ni Senator Robin Padilla doon, naintindihan natin isang industriya sila. But I think marami sanang natanong pa kay Ms. Maricel Soriano tungkol sa kanyang involvement doon sa circumstansya na nare-reveal doon sa confidential informant na nagbigay ng affidavit or deposition kay Morales. Your reaction to that, Ms. Vivian Velez? Maiksi na lang siguro ang sagot ko dyan, ano? Kahit na anong shenanigans ang gawin nila at paikot-ikutin man nila yan, nanonood po ang taong bayan at hindi po bobo at tanga ang mga taong bayan. Nakaka-insulto po kasi na paikot-ikutin nila kung paano nila ginagawa, no, para busalan. At yung sa investigations, no, alam naman po natin, ano, at may mga pananakot pa, no, na talagang mga pinapasok na mga, sabihin na natin, na may mga surprise na na mag-witness pa, no, para lang sa character assassination and all, no. So yun lang, nanonood kami at sabi nga natin na at the end of the day, nakikita naman natin lahat at napapakinggan natin ang lahat ng mga sinasabi ng mga senador at yung mga kilos nila. Alam po natin yan. You're on point, Ms. Vivian Velez, sa pagsasabi na ang maghahatol at gagawa ng paghuhukom sa mga nangyayaring ito, gaano man katindi ang mga pag-atake sa mensahero, ang mensahe kapag lumabas, ang katotohanan will always have its own way of coming out in the open. And you cannot prevent people from embracing the truth and making a decision about that. Thank you for that point on sharp, Ms. Vivian Velez. Puntahan natin itong isa pang ulat tungkol sa binanggit mo na nakakabahala. First time natin nakita that a high office at the Office of the President, PCO, Presidential